5 taon. 5 taon kong tiniis ang bawat butil ng matabang na kanina niniwalang iyon lang ang kayang ibigay ni nanay dahil sa katandaan. Sabi mo, Vincent, mahal mo ako? Kaya kahit tuyong nanamit ang buhay natin, naniwala ako sa'yo. Pero ang pait, Vincent. Ang pait pala ng katotohanan. Habang ako ay pinapakain mo ng napanis na pag-asa, ang kabit mo palang si Serena ang nagpapakasasa sa bawat piraso ng karne at itlog na galing sa pawis at dugo ni nanay. Ang bawat matchang na ninakaw mo sa akin ay hindi lang pagkain ninakaw mo. Ang danggal ko ang pagmamahal ng ina ko at ang kinabukasan ng ating pamilya. Akala niyo ba ay bulag ako? Akala niyo ba ay tapos na ang laban? Hindi niyo alam. Sa bawat kulay ng sinulid na nakatali sa mga dahong ito, nakatali rin ang bawat ebidensyang dudurog sa inyong dalawa. Ngayon, titikman niyo ang pait ng inyong sariling kataksilan. Dahil sa kwentong ito, ang babaeng minaliit niyo ang siyang magluluto ng inyong karma. Sabi mo, Vincent, matabang ang luto ni nanay. Sabi mo, makakalimutin na siya kaya puro kanin lang ang pinapadala niya sa atin mula Iloilo. Sabi mo, wag na ako magreklamo dahil ang mahalaga ay ang malasakit niya. 5 taon, Vincent. 5 taon akong nganiwala sa bawat salita mo habang pilit kong nilulunok ang matabang na kanin iniisip na marahil ay ganun nga talaga katanda si nanay. Tumigil sa paghinga si Gabriela habang nakatayo sa labas ng glass door ng opisina ng asawa. Hawak niya ang isang lunchbox na puno ng pagmamahal, o iyon ang akala niya. Pero ang amoy na lumalabas mula sa bahagyang nakabukas na pinto ay hindi amoy ng matabang na kanin. Ito ay ang pamilyar at masarap na samyo ng nagigisang karne mushroom at itlog na maalat. Amoy ng tunay na matchang ni nanay. Sa loob nakita niya si Vincent, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap na nakaupo ng malapit kay Serena. Hindi lang basta malapit, magkadikit ang kanilang mga balikat. Si Serena, ang babaeng laging binabanggit ni Vincent na dating kaibigan lang, ay may hawak na tinidor at masayang kumakain mula sa isang balat ng dahon ng saging. Ang sarap talaga ng matchang na to, Vincent. Wika ni Serena habang may himig ng pang-uuyam. Sigurado ka bang para sa asawa mo talaga dapat to? Tumawa ng mahina si Vincent, isang tunog na tila kutsilyong humihiwa sa puso ni Gabriela. Para sa kanya, ang nakuha niyang box, puro nakuha plain rice lang ang laman yon. Sinabihan ko na siya na baka nakalimutan na ni nanay ang timpla, pero itong para sa atin, ito ang espesyal. Alam ko namang mas maa-appreciate mo ang ganitong kasarap na pagkain kaysa sa kanya. Naniga si Gabriela sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay niya may kalyo mula sa pagtatrabaho bilang accountant para suportahan ang negosyo ni Vincent ay nagsimulang manginig. Bawat patak ng pawis na ibinigay niya para sa pamilyang ito ay tila naging abo sa isang sandali. Hindi na siya nakapagpigil. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Ang kalansing ng salamin at ang pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Gabriela, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Vincent. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Serena ngunit huli na. Ang ebidensya ay nasa harap na ng mga mata ni Gabriela. Dinalhan kita ng tanghalian, Vincent, pero mukhang busog na busog ka na sa mga kasinungalingan mo. Boses ni Gabriela ay kalmado ngunit ang bawat salita ay puno ng lason. Lumakad siya palapit sa mesa at tiningnan ang basurahan sa gilid. Doon nakita niya ang isang pirasong papel na pamilyar ang sulat kamay. Isang card na may kulay rosas na bulaklak ang sulat ni nanay. Pinulat niya ito at binasa ang mga salitang sese punit-punit na. Anak, Gabriela, espesyal ang matchang na ito. May sorpresa ako sa ilalim ng kahon para sa pangarap mong negosyo. Mahal na mahal kita. Tumingin sa kay Vincent ng may halong puot at pandidiri. Espesyal ang matchang na to, di ba? Kaya pala 5 taon mong ipinatikim sa akin ang kawalan habang ibinibigay mo ang lahat ng sa akin, sa kanya. Gabriela, makinig ka muna. Nagugutom lang si Serena at naalala niya ang pagkaing Iloilo, kaya binigyan ko lang siya ng kaunti. Subok ni Vincent na mag-gaslight ang dating niyang taktika. Kaunti, Vincent, accountant ako. Alam ko kung paano magbilang. Putol ni Gabriela. Hindi lang matchang ang ninaka mo sa akin. Nakita ko ang mga bank statement, Vincent.
Ang perang inilaan natin para sa operasyon ni nanay, bakit napunta sa account ni Serena? At ang titulo ng lupa sa Iloilo na binanggit ni nanay sa sulat na ito? Nasaan? Namutla si Vincent. Ang kanyang mapagkunwari at gwapong mukha ay napalitan ng takot at pagkatapos ay ng bagsik. Huwag kang makialam sa negosyo ko. Gabriela, asawa lang kita, hindi ka audit firm. At ang lupang sinasabi mo, wala akong alam doon, baka nawala sa shipping. Tumayo si Serena at nag-ayos ng kanyang mamahaling damit-damit. Na alam ni Gabriela na galing din sa pinaghirapan nilang pera. Vincent, I think she needs to calm down. Masyado siyang madrama para sa ilang pirasong matchang. Tinitiga ni Gabriela si Serena. Hindi ito tungkol sa pagkain, Serena. Tungkol ito sa hiya. Isang bagay na wala kayong dalawa. Ninakaw niyo ang pinaghirapan ng isang matandang babae na ang tanging hangad lang ay mapaligaya ang anak niya. Lumingon siya kay Vincent. Sabi mo matabang ang luto ni nanay. Pero ang totoo, ang buhay ko kasama mo ang matabang. Walang lasa, puno ng palilinlang. Hindi na naghintay ng sagot si Gabriela. Tinalikuran niya ang dalawa. Ngunit bago siya lumabas, nahagip ng kanyang mata ang isang pirasong dahon ng saging sa sahig. May nakataliritong sinulid na kulay pula, isang marka na hindi napansin ni Vincent. Naalala niya ang sinabi ni nanay sa telepo, no kagabi. Anak, huwag mong kakalimutan ang kulay ng sinulid, ang magsasabi sa'yo ng totoo. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Manila. Ngunit ang puso niya ay kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang lumang numero si Miguel, ang kukabata niya sa Iloilo, na ngayon ay isa ng matagumpay na abogado. Miguel, ako to, si Gabriela. Kailangan ko ng tulong mo. Nagsimula nang magnakaw si Vincent ng higit pa sa kaya niyang bayaran. Bago pa man makasagot si Miguel, isang notification ang lumitaw sa screen ng cellphone ni Gabriela. Isang alert mula sa kanyang bangko. Successful transaction, 1.5 million pesos, transferred to Serena Valdez. Nanlabo ang paningin ni Gabriela. Hindi lang basta pagtataksil sa kama ang ginagawa ni Vincent. Unti-unti na nitong sinusunog ang lahat ng pundasyong itinayo niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bagong damdamin ang sumibol ang determinasyon. Vincent, Serena, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. Akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat? Hindi niyo alam ang bawat sinulid na tinanggan niyo sa matchang ni nanay? Ayam siyang magiging lubid na bibitay sa inyong dalawa? Sa kabilang kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana ay bumaba at isang pamilyar na mukha ang tumingin sa kanya. Hindi ito si Miguel. Ito ay ang driver ni Vincent na may dalang isang lumang box na galing Iloilo. Ang box na dapat ay nawala na ayon kay Vincent. Ma'am Gabriela? Tawag ng driver na mukhang takot. May iniwan po si Sir Vincent sa backseat. Sabi niya po itapon ko, pero nakita ko po ang pangalan niyo. Dahan-dahang lumapit si Gabriela at binuksan ang box. Sa loob, hindi pagkain ang laman, kundi ang mga orihinal na dokumento ng lupa sa Iloilo na may mga pirma na hindi sa kanya kundi isang wad na gaya ng kanyang asawa. Ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit si Gabriela Lim ay handa nang magluto ng sarili niyang bersyon ng karma. Ang bawat tunog ng notification sa cellphone ni Gabriela ay tila isang patak ng asido sa kanyang sugatang puso. Successful transaction, successful transfer. Ang mga salitang ito na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay bilang accountant ay naging hudyat na ngayon ng kanyang pagkakaubos. Nakaupo si Gabriela sa isang madilim na sulok ng isang maliit na coffee shop malayo sa marangyang opisina ni Vincent. Sa harap niya ay ang mga dokumentong nakuha niya mula sa driver. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusuri ang bawat pahina. Bilang isang accountant, alam niya ang bawat kurba ng kanyang sariling pirma. Ngunit ang nakikita niya rito ay isang perpektong panggagaya, isang sining ng panilinlang na ginawa ng taong natulog sa tabi niya sa loob ng 5 taon. Hindi lang ito basta lupa, Vincent. Bulong niya sa hangin. Ito ang pawis at dugo ni nanay. Ang dokumentong hawak niya ay isang special power of attorney. Binibigyan nito si Vincent ng karapatang ibenta o i-mortgage ang lupang pagmamay-ari ni Gabriela sa Iloilo. Ang petsa ng dokumento,
Noong nakaraang buwan pa, noong gabi ng kanilang anniversary, habang binibigyan siya ni Vincent ng isang mamahaling kwintas na ngayon ay alam na niyang galing din sa sarili niyang bulsa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Vincent. Huminga ng malalim si Gabriela bago sumagot. Hello? Gabriela, nasaan ka ba? Kanina pa ako tumatawag. Bakit bigla kang umalis sa opisina? Masyado akong naging emosyonal sa harap ni Serena. Nakakahiya. Ang boses ni Vincent ay puno ng otoridad, tila siya pa ang biktima. Umuwi ka na rito. Kailangan nating pag-usapan ng kumpanya. May mga kailangang pirmahan na loan documents. Nagka-problema ang cash flow natin. Cash flow. Muntik nang matawa ng mapait si Gabriela. Nagka-problema ang cash flow dahil inilipat mo ang 1.5 million pesos kay Serena Vincent o dahil binabayaran mo ang kondo niya gamit ang savings account ko. Natahimik ang kabilang linya. Isang nakakabinging katahimikan bago bumalik ang boses ni Vincent na ngayon ay mas mababa at mas mapanganib. Huwag mong pangunahan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan, Gabriela. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa negosyo. Ngayon umuwi ka na. Huwag mong hintayin na ako pa ang sumundo sa'yo. Pinatay ni Gabriela ang tawag. Hindi na siya natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga taong meron pang natitirang mawawala. Sa sandaling yon, naramdaman niyang wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan. Ang tanging meron siya ay ang kanyang danggal at ang kanyang nanay. Mabilis din tinawagan si Miguel. Miguel, nakita ko na ang mga papeles. Pinik niya ang pirma ko para sa lupa sa Iloilo. At hindi lang yon, mukhang ginagawa niya akong shield sa lahat ng utang niya. Mabilis na paliwanag ni Gabriela. Gabriela, makinig ka ng mabuti. Seryoso ang boses ni Miguel sa kabilang linya. Kung nagawa niyang pekiin ang spa, malamang ay may iba pa siyang pinasok na transaksyon. Huwag kang uwi sa inyo. Delikado na, baka piliting kanyang pumirma sa iba pang mga papeles na magbabaon sa'yo sa utang habang buhay. Pumunta ka muna sa isang hotel, magpadala ko ng staff ko para samahan ka. Hindi, Miguel. Hindi ako magtatago. Matigas na sagot ni Gabriela. Accountant ako. Alam ko kung nasaan ang mga butas. Kung gusto niya maglaro ng numero, ibibigay ko sa kanya ang laro niya. Pero kailangan kong malaman, anong ibig sabihin ni nanay tungkol sa mga sinulid ang matchang? Nagtatakang tanong ni Miguel. Naalala ko nung bata tayo, laging sinasabi ni nanay mo na ang matchang ay parang buhay. Ang mahalaga ay ang nasa loob, pero ang nagbubuklod ay ang tali. Nagmamadaling lumabas si Gabriela sa coffee shop at sumakay ng taxi patungo sa kanilang bahay. Alam niyang wala dun si Vincent dahil siguradong kasama nito si Serena para magdiwang. Pumasok siya sa loob ng kanilang kwarto at dumiretso sa vault ni Vincent. Alam niya ang password, ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na ironya, pagbukas ng vault, hindi lang pera o alahas ang nakita niya. Doon sa ilalim ng mga makakapal na folder ay isang maliit na box ng matchang. Ang box na galing kay nanay na dapat ay tinapon na. Binuksan niya ito. Wala nang laman na pagkain, ngunit may mga natitirang piraso ng dahon ng saging. At doon, nakita niya ang isang sinulid na kulay itim. Kinuha niya ang kanyang gunting at dahan-dahang hinate ang double lining ng ilalim ng kahon, gaya ng palaging ginagawa ni nanay kapag nagtatago ng pera sa palengke. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa loob ng lining, may nakatagong isang maliit na flash drive at isang sulat na nakasulat sa lumang papel. Para sa aking matalinong anak. Alam kong hindi mo agad ito bubuksan dahil naniniwala ka sa kabutihan ng asawa mo. Pero kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nakita mo na ang itim na sinulid. Ang itim ay ang dumi na pilit nilang itinatago. Sa loob ng drive na ito ay ang lahat ng resibo ng padala ko sa inyo sa loob ng 5 taon, mga resibong hindi mo kailanman nakita dahil si Vincent ang tumatanggap. Hindi lang matchang ang ipinadala ko, Gabriela. Bawat buwan, may kasamang malaking halaga yan para sa iyong retirement fund. Nanlaki ang mga mata ni Gabriela. Retirement fund, wala siyang alam tungkol dito. Binuksan niya ang kanyang laptop at isinalpak ang flash drive. Ang mga file ay nakapangalan sa mga petsa. Pagbukas niya ng isa, halos tumigil ang mundo niya. Hindi lang pala lupa at savings ang ninanakaw ni Vincent. Ang halagang ipinadala ni nanay sa loob ng 5 taon ay umaabot ng halos 10 milyong pesos.
Perang galing sa pagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya nila sa Iloilo na ipinagkatiwala ni nanay kay Vincent para sorpresahin si Gabriela sa kanyang ika-30 kaarawan. 10 milyon? Pabulong na sabi ni Gabriela habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa keyboard. Vincent, hayop ka. Hindi mo lang ako niloko, pinagnakawan mo ang matandang walang ibang ginawa, kundi pagkatiwalaan ka. Biglang narinig ni Gabriela ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang yabag ng sapatos ni Vincent ay mabigat at mabilis. Gabriela, alam kong nandyan ka, lumabas ka at harapin mo ako. Sigaw ni Vincent mula sa sala. Mabilis na itinago ni Gabriela ang flash drive sa loob ng kanyang damit. Isinara niya ang laptop at huminga ng malalim. Ang Gabriela na pumasok sa bahay na ito kanina ay isang sugatang asawa. Ang Gabriela na haharap kay Vincent ngayon ay isang accountant na handa ng maningil. Lumakad siya pababa ng hagdan. Ang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Nandito ako, Vincent, sabi niya ng may malamig na boses. Nakita niya si Vincent na namumula ang mukha, may hawak na isang bote ng alak. Yung mga papeles sa opisina, nasaan ang SPA? Alam kong kinuha mo sa sasakyan. Ibigay mo sa akin yun. Gabriela, kung hindi ay hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Anong gagawin mo, Vincent? Papatayin mo rin ako gaya ng pagpatay mo sa tiwala ko. Lumapit si Gabriela sa kanya. Walang takot. Alam ko na ang lahat. Ang 1.5 million para kay Serena, ang peking pirma sa lupa, at ang 10 milyong inakaw mo mula kay nanay. Natigilan si Vincent. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapait na nise. Alam mo na pala, Eddie, mabuti, para hindi na tayo naglolokohan. Oo, kinuha ko ang pera. At alam mo kung bakit? Dahil sawa na ako sa pagiging asawa ng accountant. Sawa na ako sa paghingi ng pera sa asawa kong galing sa pamilyang amoy lupa. Karapatan ko yun dahil 5 taon kitang tiniis. Tiniis? Halos sumabog ang dibdib ni Gabriela. Ako ang gumuhay sa'yo. Ako ang nagtrabaho habang nagsusugal ka at naglulustay. At ngayon, ikaw rin ang magbabayad ng lahat ng utang ko. Mabilis na lumapit si Vincent at hinablot ang braso ni Gabriela. Pirmahan mo ang loan conversion na ito. Kung hindi ipapakita ko sa bangko ang lahat ng transaksyong ginawa mo gamit ang kumpanya. Ipapalabas ko na ikaw ang nagnakaw, Gabriela. Sino ang maniniwala sa'yo? Ako ang may-ari ng kumpanya, ikaw lang ang tauhan ko. Dito naramdaman ni Gabriela ang tunay na panganib. Vincent had planned this well. He didn't just want her money. He wanted her to take the fall for his crimes. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gabriela, may kumatok ng malakas sa pinto. Pulis, buksan ang pinto! Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Tumingin siya kay Gabriela ng may halong puot. Anong ginawa mo? Hindi sumagot si Gabriela. Alam niyang hindi niya tinawagan ng pulis, ngunit alam niya kung sino ang tumawag. Pagbukas ng pinto pumasok si Miguel kasama ang 2 opisyal. Ngunit hindi si Vincent ang nilapitan nila. Mrs. Gabriela Limtan, tanong ng pulis, kailangan niyo pong sumama sa amin sa station. May reklamo laban sa inyo para sa qualified theft at falsification of documents na isinampa ng inyong asawa, si Mr. Vincent Tan, 3 oras na ang nakalilipas. Napanghiti si Vincent ng palihim sa likod ng mga pulis. Ang mabait na asawa ay nauna ng tumira. Ang malamig na rehas ng presinto ay hindi kasing lamig ng pagkatao ni Vincent. Habang nakaupo si Gabriela sa loob ng isang masikip at mabahong interrogation room, tila bawat segundo ay 1 taon ng pagsisisi. Sa harap niya nakaupo si Vincent na may kasamang isang abogadong nakasuot ng mamahaling suit at sa gilid na tila isang anino ng kamalasan ay si Serena. Gabriela, bakit mo ito ginawa? Wika ni Serena. Ang boses ay puno ng peking awa na mas masakit pakinggan kesa sa sampal. Pinagkatiwalaan ka ni Vincent sa kumpanya, pero ninakawan mo siya para sa sarili mong kapakanan. Tumingin si Gabriela kay Serena, pagkatapos ay kay Vincent. Ninakawan, Vincent. Alam mo ang totoo? Alam mo kung sino ang tunay na kumuha ng pera? Alam mo kung kanino napunta ang bawat sentimo na galing sa pawis ko at ni nanay? Ang ebidensya ang nagsasalita, Gabriela. Malamig na sagot ni Vincent. Iniurong niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng bank transfers, ang mga pirma mo sa audit reports, lahat ay nagtuturo sa iyo. Sabi ko naman sa iyo, huwag kang magmamarunong.
Sa sandaling iyon, pumasok si Miguel. Ang kanyang muka ay seryoso, bit-bit ang isang briefcase na tila sandata sa gitna ng digmaan. Tama na ang palabas na ito, Vincent. Bilang abogado ni Gabriela, hinihiling ko na irespeto niyo ang kanyang karapatan. Abogado, natawa si Vincent. Si Miguel, ang kababata mong amoy isda mula sa Iloilo. Gabriela, talaga namang hindi ka nag-isip. Akala mo ba ay maililigtas ka ng isang probinsya? Nung abogado laban sa mga dokumentong hawak ko? Lumabas muna kayo, utos ni Miguel sa mga pulis. Nang maiwan na lamang silang apat, naging mas mabigat ang hangin. Lumapit si Vincent kay Gabriela, ibinaba ang kanyang boses upang siya lamang ang makarinig. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy, Gabriela. Gusto mo bang makalabas dito? Gusto mo bang linisin ko ang pangalan mo at bawiin ang demanda? Anong kapalit, Vincent? Tanong ni Gabriela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang lupa sa Iloilo, pirmahan mo ang deed of sale at ang loan conversion. Pagkatapos niyan, sasabihin ko sa mga pulis na nagkaroon lang ng accounting error. Bibigyan kita ng sapat na pera para bumalik sa probinsya at mamuhay ng tahimik kasama ang ulyanin mong ina. Ulyanin. Tumayo si Gabriela, ang kanyang mga palad ay nakadiin sa mesa. Ang nanay ko na pinagnakawan mo, ang nanay ko na itinuring kang anak, siya ang tinatawag mong ulyanin, Vincent. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang huling alaala ng tatay ko at ang tanging ari-arya ni nanay. Kung ganoon mabulok ka rito, bulyo ni Vincent, at huwag ka mag-alala. Serena will make sure na magiging sikat ka, hindi lang sa presintong ito, kundi sa buong social media. Pag-alis ni na Vincent at Serena, naiwan si Gabriela na humihitbi. Inabutan siya ni Miguel ng tubig. Gabriela, kailangan mo magpakatatag. Alam nating lahat na plinado ito. Ang mga dokumentong hawak niya ay mahirap pasubalian dahil perpekto ang pagkakapeke ng mga pirma mo. Miguel, paano niya nagawa ito? Tanong ni Gabriela. 5 taon akong naging tapat na asawa. 5 taon akong kumain ng matabang na kanin para lang makatipid kami habang siya ay naglulustay ng pera sa likod ko. Dito pumasok ang isang pulis at may dalang pagkain, isang plastic na may lamang kanin at isang pirasong matsyang na malamig na. Pinabibigay ng asawa mo, ma'am. Sabi niya kainin niyo raw ito para maalala niyo ang pinanggalingan niyo. Dahan-dahang binuksan ni Gabriela ang matsyang. Paggila niya sa balat ng dahon, bumulaga sa kanya ang puting kanin. Walang karne, walang itlog, wala ring naku o lasa. Ito ay ang parehong matabang na matsyang na pinapakain sa kanya ni Vincent sa loob ng 5 taon. Isang subo, 2. Sa bawat muya, ang luha ni Gabriela ay humahalo sa pagkain. Ang bawat butil ng kanin ay tila paalala ng bawat sakripisyo niyang binaliwala, bawat gabi niyang puyat sa pag-audit ng mga account ni Vincent para lang mapalago ang negosyo nito, at bawat beses na naniwala siya sa mga matatamis na salita nito. Ang pait, Miguel! Bulong ni Gabriela habang ninunguya ang walang lasang kanin. Ang pait pala ng lasa ng pagtitiwala. Gabriela, tingnan mo. Turo ni Miguel sa dahon ng saging na pinagbalutan ng pagkain. Doon sa gilid ng dahon, may nakita si Gabriela. Isang maliit na hiwa sa gilid at isang sinulid na kulay dilaw. Ang kulay dilaw sa tradisyon ni nanay ay nangangahulugang ginto sa ilalim ng putik. Mabilis na tinisod ni Gabriela ang ilalim ng dahon. Doon may nakadikit na isang maliit na micro SD card na binalot sa plastic upang hindi mabasa. Miguel, ito ang ebidensya na hindi nakuha ni Vincent, sabi ni Gabriela, ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag. Bawat matsyang na ipinapadala ni nanay may kasamang lihim. Hindi alam ni Vincent na ang driver niya ay pamangkin ng isa sa mga tauhan ni nanay sa Iloilo. Siya ang nagpalit ng card bago pa man ito makita ni Vincent kanina. Anong laman yan? Tanong ni Miguel. Ang original na record ng bawat sako ng bigas at bawat box ng matsyang na pumasok sa Manila, paliwanag ni Gabriela. At ang mas mahalaga, ang video recording ng bawat pirmahan na ginagawa sa opisina ni Vincent dahil ang security camera ay nakatago sa loob ng isang antik na orasan na regalo rin ni nanay. Ngunit bago pa man nila maisalpak ang card sa laptop ni Miguel, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pulis na mukhang balisa. Ati Miguel, Ma'am Gabriela, kailangan niyo itong makita. Iniharap ng pulis ang isang tablet
Isang live stream sa social media ang kasalukuyang trending. Si Serena na nakasuot ng puting bestida at mukhang kawawang-kawawa ay humaharap sa kamera sa loob ng isang bago at marangyang restaurant. Ang restaurant na pinangalanan niyang Serena's Heritage Machang. Gusto ko lang pong humingi ng paumanhin sa lahat ng aming mga suki. Wika ni Serena habang napapahid ng pekeng luha. Ang aming dating accountant at asawa ng aking business partner na si Vincent Tan ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon dahil sa pagnanakaw ng aming mga pondo. Ginamit niya ang aming mga recipe at pera para sa sarili niyang luho. Pero huwag kayong mag-alala, ang tunay na Machang ay mananatili sa amin. Nagnanakaw siya ng alaala, Miguel. Galit na sabi ni Gabriela. Yan ang recipe ni nanay. Yan ang pagkakakilanlan ng pamilya ko. Sa gitna ng livestream, biglang lumitaw si Vincent sa tabi ni Serena. Para sa ikakatahimik ng lahat, napagdesisyunan namin na i-mortgage ang aming property sa Iloilo para mabayaran ang mga utang na iniwan ni Gabriela. Bukas na bukas din ay tutungo kami roon para pirmahan ang mga papeles. Gagamitin nila ang peking spa para ibenta ang lupa bukas, sabi ni Miguel. Kapag nangyari yon, wala na tayo mababawi. Tumingin si Gabriela sa micro SD card na hawak niya. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Miguel, hindi ako mananatili rito. Kailangan nating makarating sa Iloilo bago sila makapirma. Pero may warrant ka, Gabriela, babala ni Miguel. Kapag umalis ka rito, ituturing kang takas. Mas mabuti nang maging takas na may dangal kaysa manatili rito habang ninanahaw nila ang buhay ni nanay. Sagot ni Gabriela. May plano ako, pero kailangan nating gamitin ang sariling sandata ni Vincent laban sa kanya. Kinuha ni Gabriela ang kanyang telepon at nag-post ng isang maikling mensahe sa ilalim ng livestream ni Serena. Serena, nakalimutan mong ilagay ang pinaka-importanteng ingredient sa matchang mo. Ang katotohanan. Kita-kita tayo sa Iloilo. Doon natin tikman kung kanino ang tunay na mapait. Ang hamon ay nailatag na. Ang accountant ay hindi na lang nagbibilang ng pera, ngayon nagbibilang na siya ng mga araw hanggang sa pagbagsak ng mga taong nagtangka sa kanyang pamilya. Ang paligid ng presinto ay biglang tumahimik nang muling pumasok si Vincent. Sa pagkakataong ito ay wala si Serena. Bit-bit niya ang isang makapal na asul na folder. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapagpanggap na pagmamahal ay wala nang itinatagong bangis. Nilapag niya ang folder sa tapat ni Gabriela nang may mabigat na kalabog. Pirmahan mo na ito, Gabriela. Huwag mo nang hintayin na mabulok ka rito at tuluyang mawala ng bait ang nanay mo sa Iloilo kapag nalaman niyang ang kaisa-isa niyang anak ay isang magnanakaw. Madiing utos ni Vincent. Tiningnan ni Gabriela ang mga dokumento. Isang loan conversion agreement. Kapag pinirmahan niya ito, lahat ng utang ni Vincent sa mga loan shark at mga illegal na transaksyon sa kumpanya ay magiging personal niyang pananagutan. Hindi lang yon, nakasaad din doon na kusang loob niyang isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan sa lupain sa Iloilo bilang pambayad piyansa. Isang huwad na pirma, Vincent. Yan lang ang kailangan mo, di ba? Malamig na sabi ni Gabriela habang tinititigan ng asawa. Bakit kailangan mo pa ang tunay kong pirma ngayon kung nagawa mo naman itong peke-in sa spa? Nanggisi si Vincent, isang ngising puno ng panlilibak. Dahil ang bangko sa Iloilo ay mas mapili kaysa sa mga taga-Manila. Kailangan nila ng pirma sa harap ng kanilang manager. Pero kung pipirma ka rito ngayon, ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat. Lalabas ka rito, Gabriela. Magiging malaya ka. Yun naman ang gusto mo, di ba? Ang katahimikan. Ang katahimikan mo ay galing sa pagkawasak ko, sagot ni Gabriela. Accountant ako, Vincent. Alam ko ang bawat detalye ng dokumentong ito. Ang loan na sinasabi mo ay hindi para sa negosyo. Ito ay pambayad sa kasino at sa luho ni Serena. Bakit ko sasagutin ang kasalan ng ikaw ang gumawa? Biglang hinablot ni Vincent ang buhok ni Gabriela at inilapit ang mukha nito sa kanya. Dahil wala kang pagpipilian, ang lahat ng ebidensya ay nakatro sa iyo, ang audit reports, ang transfers. Ikaw ang pumirma sa lahat ng iyon, di ba? Kahit peke ang iba, ang system logs ay nagsasabing ikaw ang pumasok. Sino ang maniniwala sa isang accountant na nagkamali lang daw? Sa gitna ng tensyon, pumasok si Miguel. Agad siyang namagitan at itinulak palayo si Vincent. Bitawan mo siya, Vincent. O gusto mo madagdagan ng physical injuries ang kaso mo?
Sigaw ni Miguel. Kaso anong kaso? Tawa ni Vincent. Ako ang biktima rito, attorney. At siguruhin mong itong kliyente mo ay pipirma dahil kung hindi baka bukas ay wala na kayong babalikan sa Iloilo. May mga tao na akong naghihintay doon para linisin ang lupain. Nang makaalis si Vincent, mabilis na hinarap ni Gabriela si Miguel. Miguel, kailangan nating masuri ang micro SD card na yun din. May mali sa mga sinasabi ni Vincent. Sobrang kumpiyansa niya sa mga system logs. Ginamit nila ang laptop ni Miguel sa loob ng bisitahan. Nagbabuksan ng card, lumabas ang mga hidden files na may label na Project G. Hindi lang ito mga resibo. Ito ay mga screen recording ng computer ni Gabriela sa opisina. Nanlaki ang mga mata ni Gabriela. Kaya pala, tignan mo Miguel, tuwing lunch break kapag wala ako sa table ko, may gumagamit ng computer ko gamit ang isang remote access software, si Serena. Siya ang gumagawa ng mga transfers gamit ang login credentials ko. Ito ang kailangan natin, Gabriela. Ito ang magpapatunay na hindi ikaw ang gumawa ng mga transaksyong iyon, sabi ni Miguel. Ngunit habang tinitingnan ang huling file isang video clip, ang bumulaga sa kanila. Hindi ito sa opisina. Ito ay sa loob ng kanilang kwarto, kuha mula sa isang hidden camera na itinago ni nanay sa loob ng isang frame ng larawan na ibinigay niya nung kasal. Sa video, makikita si Vincent na pilit na ginagaya ang pirma ni Gabriela. Paulit-ulit. Libu-libong beses siyang nagsanay sa isang tablet. At sa tabi niya nakaupo si Serena. Tawa ng tawa habang tinuturuan si Vincent kung paano gayahin ang mga kurba ng letrang G at L. Konting kembot pa sa dulo, Vincent, sabi ni Serena sa video. Dapat magmukhang pagod ang pirma para isipin nila na marami siyang ginagawa, kaya naghiba ang stroke. Nanginig ang buong katawan ni Gabriela. Hindi lang pala pera ang ninakaw sa kanya. Ang mismong pagkakakilala niya ang kanyang pirma na simbolo ng kanyang integridad bilang accountant ay ginawang laruan ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Hayop kayo! Bulong ni Gabriela, ang mga luha ng galit ay hindi na mapigilan. Ginawa niyo akong sandata para sakta ng sarili ko. Gabriela, may isa pa. Turo ni Miguel sa ilalim ng folder. Isang digital copy ng SPA na ginamit ni Vincent. Tignan mo ang petsa. Ito ay pinirmahan daw nung gabi na sinabi mong nasa anniversary dinner kayo. Mabilis na nag-isip si Gabriela. Noong gabing yon, binigyan niya ako ng wine. Sabi niya, espesyal na wine mula sa France. Pagkatapos ng isang baso, nakatulog ako ng mahimbing. Akala ko dahil lang sa pagod. Pero ang totoo, nilasing niya ako. O baka nilagyan ng gamot para makuha ang fingerprint ko. O baka pilit na ipinahawak ang ballpen sa kamay ko habang tulog ako. Ito ang huwad na pirma, Miguel. Hindi lang dahil peke ang stroke, kundi dahil kinuha ito sa paraang labag sa batas at moralidad. Sabi ni Gabriela na ngayon ay mas naging matapang. May problema tayo, Gabriela. Seryoso, sabi ni Miguel. Kahit hawak natin ang video na ito, kailangan nating i-authenticate ang source. At sa bilis ng galaw ni Vincent, baka naibenta na niya ang lupa bago pa natin mailabas ito sa korte. Kailangan nating makalabas dito. Na yun din. Paano? Tanong ni Gabriela. Gagamitin natin ang sariling laro ni Vincent, nung umiti ng tipid si Miguel. Pinapirma ka niya sa loan conversion, di ba? Pirmahan mo? Ano, Miguel? Mababaon ako sa utang? Pirmahan mo pero wag mong gagamitin ang tunay mong pirma. Bulong ni Miguel. Gayahin mo ang wad na pirma na itinuro ni Serena kay Vincent sa video. Ang porma ang may konting kembot sa dulo. Kapag ginamit niya yan sa bangko at kalaunan ay napatunayan nating peke ang pormang yon based sa video, lahat ng transaksyong ginamit ang pormang yon ay mapapawalang bisa. At ang mas mahalaga, ang pirma mong yun ang magsisilbing tracking device natin kung saang bangko siya pupunta. Naintindihan ni Gabriela ang plano. Isang delikadong sugal, ngunit ito lang ang paraan para makalabas at mahabol si Vincent sa Iloilo. Tinawag nila si Vincent. Pagbalik nito, bakas ang tagumpay sa kanyang mukha nang makitang hawak ni Gabriela ang ballpen. Tama ang desisyon mo, Gabriela. Para sa nanay mo ito, sabi ni Vincent na tila isang anghen na tagapagligtas. Dahan-dahang idiniin ni Gabriela ang ballpen sa papel. Sa bawat stroke, naalala niya ang tawa ni Serena sa video. Ginaya niya ang bawat pagkakamali, ang bawat kurbang itinuro ng kabit sa kanyang asawa. Pinirmahan niya ang dokumento gamit ang pagkakakilanglang ninakaw nila sa kanya.
Hayan, Vincent, kunin mo ang gusto mo, sabi ni Gabriela matapos pirmahan ang huling pahina. Habang nakangiting kinuha ni Vincent ang folder, hindi niya alam na ang pirma sa papel na yon ay hindi ang susi sa kanyang yaman, kundi ang mitsa ng kanyang pagsabog. Paglabas ni Vincent agad na inasikaso ni Miguel ang temporary release ni Gabriela kapalit ng kooperasyon sa investigasyon. Ngunit bago pa man sila makalabas ng gate ng presin, to isang tawag ang natanggap ni Gabriela mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Gabriela? Isang mahina at nanginginig na boses ng matanda ang narinig niya. Si Nanay. Nanay, bakit po kayo tumatawag? Okay lang po ba kayo? Anak, may mga tao rito sa bahay. Sinasabi nilang binenta mo na raw ang lupa. Pinapaalis nila ako, Gabriela. Sinasabi nilang wala na akong karapatan dito dahil ikaw mismo ang nagpaalis sa akin. Narinig ni Gabriela ang ingay ng mga gamit na itinatapon sa labas at ang malakas na tawa ng isang babae sa background. Si Serena. Nauna na siya sa Iloilo. Nanay, makinig kayo. Huwag kayong lalabas. Parating na ako, Nanay. Huwag niyo silang hahayaang makuha ang bahay. Sigaw ni Gabriela habang ang luha ay muling dumadaloy. Masyado ka nang huli, Gabriela? Boses naman ni Serena ang pumalit sa kabilang linya. Ang matabang na asawa ay wala nang babalikang tahanan. See you at the airport if you can still afford a ticket. Binaba ni Serena ang tawag. Tumingin si Gabriela kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at determinasyon. Miguel, wala na tayong oras. Kailangan nating makarating sa Iloilo. Na yun din. Ang ugong ng makina ng eroplano ay tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Gabriela. Sa bintana unti-unting nawawala ang mga naglalakihang gusali ng Manila na tatakpan ng makakapal na ulap. Para kay Gabriela, ang bawat kilometrong inilalayo niya sa lungsod na iyon ay isang hakbang palayo sa 5 taon ng kasinungalingan. Ngunit habang papalapit siya sa Iloilo, ang takot para sa kaligtasan ni Nanay ay lalong bumibigat. Ayos ka lang ba? Tanong ni Miguel habang inaabutan siya ng tissue. Hindi na malaya ni Gabriela na tumutulo na pala ang kanyang luha. Hindi ko mapigilang isipin, Miguel. Paano kung nasaktan nila si Nanay? Kilala ko si Serena. Wala siyang konsensya. At si Vincent? Gagawin niya ang lahat para lang hindi mawala ang marangyang buhay na ninakaw niya sa akin. Sagot ni Gabriela. Ang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang mga kakilala ko sa barangay. Binabantayan nila ang bahay niyo. Hindi sila basta-basta makakapag-evict ng walang legal na proseso kahit may hawak pa silang SPA, paninigurado ni Miguel. Paglapag ng eroplano sa Iloilo International Airport, sinalubong sila ng amoy ng malinis na hangin at ang pamilyar na tunog ng hiligaynon sa paligid. Para kay Gabriela, ito ang tunog ng kanyang pagkabata, ang tunog ng seguridad. Ngunit ngayon, may bahid ito ng panganib. Sumakay sila ng taxi patungo sa kanilang lumang bahay sa gilid ng bayan. Habang dumadaan sa mga pamilyar na kalsada, nakita ni Gabriela ang mga sapa at bukid na dati ay palaruan niya. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng kanilang gate, halos tumigil ang mundo niya. Ang mga halaman ni Nanay ay nagkalat sa kalsada. Ang lumang sili na paboritong upuan ng kanyang ina ay nakabaliktad sa putikan. At sa tapat ng pintuan nakatayo si Serena, suot ang isang malaking sunglasses at payong tila isang reyna na sumasakop sa isang bagong teritoryo. May mga lalaking kargador na naglalabas ng mga kahon mula sa loob. Itigil niyo yan! Sigaw ni Gabriela habang tumatakbo pababa ng taxi. Lumingon si Serena at dahan-dahang, ibinaba ang kanyang sunglasses. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, look who's here! Ang fugitive accountant ay nagbalik. Akala ko ba ay nasa kulungan ka pa? Wala kang karapatang hawakan ng mga gamit namin, Serena. Lumabas ka sa bahay na ito. Galit na banta ni Gabriela. Rights. I have all the rights, Gabriela. Iwinagayway ni Serena ang isang folder. Hawak ni Vincent ang pamamay-ari ng lupang ito. At dahil hindi nyo nabayaran ang mga utang nyo sa kumpanya, kinuha na namin ang property bilang collateral. This house is now under my name. Sinungaling! Susugod sana si Gabriela, ngunit pinigilan siya ni Miguel. Miss Valdez, Ate Miguel ito.
Ang dokumentong hawak niyo ay kasalukuyang kinukuwestiyon sa korte. Hanggat walang court order para sa eviction, bawal niyo silang paalisin. Kung hindi niyo ititigil ito, tatawag ako ng pulis para sa trespassing at malicious mischief. Matigas na sabi ni Miguel. Nairita si Serena sa presensya ng abogado. Fine, palabasin niyo ang matandang yan. Amoy naptalina at malansang isda ang loob ng bahay na ito nakakasuka. Nasaan si nanay? Sigaw ni Gabriela. Hindi sumagot si Serena sa halip, ay tumalikod ito at pumasok sa kanyang sasakyan. Enjoy your last night in this dump, Gabriela. Bukas pagdating ni Vincent, sisiguraduhin naming wala na kayong babalikan. Nagmamadaling pumasok si Gabriela sa loob ng bahay. Nanay? Nanay, nasaan kayo? Natagpuan niya ang kanyang ina sa loob ng kusina, nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang isang lumang kaldero. Ang kanyang mga mata ay tulala, at ang kanyang manipis na katawan ay nanginginig sa takot. Nanay, bulong ni Gabriela habang lumuluhod at niyayakap ang ina. Gabriela, anak! Sa wakas ay lumingon si nanay. Sabi nila ibinenta mo raw ako. Sabi nung babae hindi mo na ako mahal kaya ibinigay mo na ang bahay sa kanila. Hindi totoo yun, nanay. Hindi ko gagawin yun. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako dahil hinayaan ko mangyari ito. Humahagulgol na sabi ni Gabriela. Dahan-dahang hinaplos ni nanay ang mukha ng anak. Alam ko, anak. Alam ko hindi mo ako tatalikuran. Dahil sa bawat matchang na ipinadala ko, alam ko ang puso mo ang sumasagot. Inalalayan ni Miguel at Gabriela si nanay na maupo sa higaan. Pagkalipas ng ilang oras nang kumalma na ang lahat, nagluto si nanay ng pagkain. Sa gitna ng gulo, nagawa pa rin niyang maghain ng mainit na matchang. Tikman mo ito, anak, sabi ni nanay habang binabalatan ng dahon ng saging. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang matabang na nahon na pinapakain ni Vincent. Nang gumukas ang dahon, lumabas ang samyo ng malagkit na kanina siksik sa sahog. May malalaking hiwa ng adobong baboy mushroom at ang matingkad na kulay ng itlog na maalat. Sa unang subo ni Gabriela, tila bumalik ang lahat ng lakas na nawala sa kanya sa Manila. Ito ang lasa ng katotohanan. Ito ang lasa ng pagmamahal na walang halong panlilinlang. Nanay, bakit niyo po nilagyan ng mga sinulid ang mga matchang? Tanong ni Gabriela. Numiti si nanay, isang ngiting puno ng lihim at karunungan. Dahil alam kong darating ang araw na ang mga salita ay hindi sapat. Ang mga sinulid ay gabay, Gabriela. Ang pula ay para sa dugo at sakripisyo. Ang dilaw ay para sa ginto o ang yaman na dapat mong ingatan. At ang itim ay ang dumi na kailangang ilantad. Nanay, nahanap ko na ang itim na sinulid, sabi ni Gabriela. At nalaman ko ang lahat ng ninakaw ni Vincent. Mabuti, anak. Pero may isa pang kulay na hindi mo pa nahahanap, sabi ni nanay habang may kinukuha sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na supot na may lamang sinulid na kulay asul. Ano po ang ibig sabihin ng asul? Ang asul ay ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Pero bago mo makuha ang kapayapaan, kailangan mo munang gamitin ang huling alas na iniwan ng tatay mo. Inabot ni nanay ang isang susi na may kalawang na. Sa ilalim ng lumang bodega sa palengke, nandoon ang mga orihinal na ledger ng negosyo ng pamilya Tan na kinuha ni Vincent sa tatay niya nung bago ito mamatay. Doon mo makikita na ang kumpanya ni Vincent sa Manila ay itinayo sa nakaw na yaman mula pa noong una. Nanlaki ang mga mata ni Gabriela. Ibig sabihin ang lahat ng pagyayabang ni Vincent na siya ay isang self-made businessman ay isang malaking kasinungalingan. Ang buong pundasyon ng buhay niya ay nakatayo sa isang krimen. Kailangan nating pumunta sa palengke bukas ng madaling araw bago pa man dumating si Vincent, sabi ni Miguel. Gabi na ngunit hindi makatulog si Gabriela. Nakatingin siya sa asul na sinulid sa kanyang palad. Sa labas naririnig niya ang mga kuliglig at ang malayo at nakakatakot na tawa ni Serena mula sa isang malapit na resort. Biglang tumunog ang telepono ni Gabriela. Isang text message mula kay Vincent. Nabalitaan kong nasa Iloilo ka na. Good. Save me the trouble of finding you. Magkita tayo sa Municipal Hall bukas ng 9 a.m. Pirmahan mo ang huling papel at hahayaan ko ang nanay mo na manatili sa bahay na yan habang buhay.
Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay gigibain ang bahay na yan sa harap niyo. Tiningnan ni Gabriela ang kanyang natutulog na ina. Ang mukha nito ay payapa, walang malay sa banta ng kanyang asawa. Humigpit ang kapit ni Gabriela sa asul na sinulid. Hindi mo na ako matatakot, Vincent. Bulong niya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako asawa na nakikipaglaban. Ako ang anak na maniningil sa bawat patak ng luha ng nanay ko. Ngunit sa dilim ng gabi, may isang anino sa labas ng bintana. Isang tao na kanina pa nakikinig sa kanilang pag-uusap. Isang tao na mabilis na tumakbo palayo upang ibalita kay Serena ang tungkol sa bodega sa palengke. Ang valley ng kapayapaan ay mabilis na naglalaho. Ang Baguio ay lalong tumitindi. 4:00 pa lang ng madaling araw. Ang paligid ng pampublikong palengke ng Iloilo ay nababalot pa ng makapal na hamog at amoy ng sariwang isda at kape. Ngunit para kay Gabriela, ang katahimikang ito ay puno ng banta. Bawat yapak niya sa basang semento ng palengke, kasama si Miguel, ay tila tinataboy ng oras. Dito Miguel, ang lumang bodega ng mga tan, bulong ni Gabriela habang itinituro ang isang kinalawang na roll-up door sa dulo ng pasilyo. Ito ang bodegang dati ay pagmamay-ari ng ama ni Vincent. Dito nagsimula ang lahat bago pa man naging marangya ang buhay ni Vincent sa Manila. Gamit ang susing ibinigay ni nanay, dahan-dahang binuksan ni Gabriela ang pinto. Ang langot-not ng kinalawang na bakal ay tila isang iyak mula sa nakaraan. Sa loob, sinalubong sila ng amoy ng alikabok at napanis na papel. Gamit ang flashlight, hinaluhog nila ang bawat sulok. Sabi ni nanay, hanapin ang asul na marka, ang kulay ng kapayapaan na nakatago sa gitna ng kaguluhan. Wika ni Gabriela. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita ni Miguel ang isang lumang cabinet sa ilalim ng mga sako ng bigas. Sa likod nito, may isang maliit na ukit ng krus na may nakataling asul na sinulid. Gabriela, ito, tawag ni Miguel. Hinila ni Gabriela ang sinulid. Isang lihim na drawer ang bumukas. Sa loob ay hindi ginto o pera ang nakita nila kundi isang makapal na notebook, isang lumang ledger, at isang sulat na may selyo ng abogado mula sa nakaraang 20 taon. Binuksan ni Gabriela ang ledger. Ang bawat pahina ay sulat kamay ng ama ni Vincent. Habang nagbabasa unti-unting, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, hindi ito totoo? Anong nahanap mo? Tanong ni Miguel habang nakatanod sa pinto. Miguel, ang kumpanya ni Vincent sa Manila, hindi niya ito itinayo gamit ang sariling sikap. Ninakaw niya ang retirement fund ng lahat ng mga manggagawa dito sa bodega nung mamatay ang tatay niya. Ipinapalabas niyang nalugi ang negosyo, pero ang totoo, inilipat niya ang lahat ng pera sa isang ghost account bago pa man ma-audit. At ang mas malala, ang tatay niya namatay na may sama ng loob dahil nalaman niya ang sarili niyang anak ang nadnakaw sa kanya. Ibig sabihin ang pundasyon ng TAN Import-Export ay isang malaking krimen. Pagtatapos ni Miguel. Ito ang itim na sinulid na sinasabi ni nanay mo. Ang dumi na pilit itinago ni Vincent. Ngunit hindi lang yon. Sa huling bahagi ng ledger, may nakitang dokumento si Gabriela tungkol sa lupain sa Iloilo. Ito ay isang trust agreement. Nakasaad doon na ang lupang kinatatayuan ng bahay ni nanay ay hindi maaaring ibenta o i-mortgage ni Vincent dahil ito ay nakapangalan sa isang trust para sa magiging apo ng pamilya Tan, o kung wala man, ay mananatili sa pangangalaga ng pamilya Lim, pamilya ni Gabriela, bilang kabayaran sa isang lumang utang na loob. Ang SPA na hawak ni Vincent, wala silang legal na bisa. Halos mapasigaw si Gabriela sa tuwa. Hindi niya maaaring ibenta ang lupa dahil hindi naman talaga siya ang may-ari sa mata ng batas ng trust na ito. Ito na ang kailangan natin, Gabriela. Ito ang tatapos sa kanya, sabi ni Miguel. Ngunit bago pa sila makalabas ng bodega, biglang bumagsak ang roll-up door. Ang malakas na tunog ng bakal ay binalat sila ng dilim. Isang pamilyar na tawa ang narinig nila mula sa labas. Ang galing mo talagang mag-imbestiga, Gabriela. Manaka sa nanay mong pakialamera. Boses ni Serena yon. May kasama siyang 2 lalaking mukhang goons. Serena, buksan mo to. Hindi mo na matatakasan ang katotohanan? Sigaw ni Gabriela habang kinakalampag ang pinto.
Katotohanan, ang katotohanan ay nakasulat sa mga papel na hawak ni Vincent na yon. Tawa ni Serena. At ang mga lumang papel na yan, masusunog yan kasama niyo sa bodegang ito. Narinig ni Gabriela ang amoy ng gasolina. Kinabahan siya. Alam niyang seryoso si Serena. Sa desperasyon ng babaeng yon na makuha ang yaman, handa itong pumatay. Miguel, ang bintana sa taas! Turo ni Gabriela sa isang maliit na lagura ng hangin. Ngunit bago pa man sila makakilos, narinig nila ang paghaging ng isang motorsiklo at ang malakas na sigaw ng mga tao. "Huwag kayong kikilos, pulis ito!" Nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Narinig ni Gabriela ang mga hiyaw ni Serena at ang tunog ng mga posas. Pagkalipas ng ilang minuto, itinaas ang pinto ng bodega. Ngunit hindi pulis ang bumungad sa kanila. Ito ay si Nanay kasama ang mga kapitbahay mula sa palengke at ang barangay Tanod. Hawak ni Nanay ang kanyang lumang cellphone, ang cellphone na ginamit niya para i-livestream ang lahat ng ginagawa ni Serena sa labas. "Akala niyo ba ay ulyanin na ako?" Wika ni Nanay habang nakatingin kay Serena na ngayon ay hawak na ng mga tanod. "Sa palengke na ito, ako tumanda. Bawat sulok dito ay may mata at tenga ako." Niyakap ni Gabriela ang kanyang ina. "Nanay, paano niyo nalaman ang asul na sinulid, Gabriela?" Ngumiti si Nanay. "Naalala mo ba ang driver ni Vincent, siya ang nag-text sa akin? Hindi lahat ng tao ay nabibili ng pera ni Vincent. Marami sa kanila ang may utang na loob sa tatay mo." Nakuha ni Miguel ang mga dokumento at agad na dinala sa munisipyo para ipa-verify. Ngunit habang papunta sila roon, isang tawag ang natanggap ni Miguel mula sa kanyang contact sa bangko. "Ate Miguel, may problema. Si Vincent, nandoon na siya sa main branch. Kasalukuyan na niyang pinoproseso ang wire transfer ng pera mula sa mortgage ng lupa. At ang gamit niyang pirma, yon ang pirma na ibinigay ni Gabriela sa presinto." "Ang huwad na pirma," bulong ni Gabriela. "Miguel, kailangan nating pigilan ang transfer kapag pumasok na ang pera sa account ni Serena sa ibang bansa. Hindi na natin mababawi yon." "Hindi lang yun, Gabriela," sabi ni Miguel habang nagmamaneho ng mabilis. "Kung mapatunayan na ang pirma mo ang ginamit at pumasok ang pera sa account mo muna bago kay Serena na siyang plano ni Vincent lalabas na ikaw ang nag-authorize ng lahat, ikaw ang makukulong habang sila ay malayang lilipat palabas ng bansa." Tumingin si Gabriela sa asul na sinulid na ngayon ay nakapulupot sa kanyang daliri. Ang kapayapaan ay tila napakalayo pa. "Nanay Miguel, may huling plano ako," sabi ni Gabriela, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Gagamitin natin ang sariling teknolohiya ni Vincent laban sa kanya. Nanay, kailangan ko ang lahat ng mga aling dito sa palengke na may social media account." "Anong gagawin natin, anak?" tanong ni Nanay. "Gagawa tayo ng sarili nating live stream. Ipapakita natin sa buong Iloilo at sa bangko kung sino talaga ang tunay na Vincent Tan bago niya maklik ang send button." Ang laban ay hindi na lang sa loob ng korte o sa mga papeles. Ito ay laban na para sa opinyon ng publiko at sa bilis ng internet. At si Gabriela Lim, ang accountant na dati ay tahimik lang sa isang sulok, ay handa nang maging boses ng katotohanan. Mabilis na pinaharurot ni Miguel ang kanyang sasakyan patungo sa sentro ng lungsod ng Iloilo. Sa loob ng kotse, hindi mapakali si Gabriela habang hawak ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya ay ang kanyang mga kaibigan at kakilala sa palengke na tinawagan ni Nanay. Ang Marites Network ng Iloilo ay kasalukuyan ng kumikilos, hindi para sa sismis, kundi para sa hustisya. "Miguel, bilisan mo, malapit na ang 9:00, sigaw ni Gabriela habang tinitingnan ang relo. "Kapag pumasok ang pirma na yon sa sistem ng bangko, mahihirapan na tayong bawiin ang lahat." "Malapit na tayo, Gabriela. Kumapit ka!" Sagot ni Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso at determinasyon ang makikita sa bawat galaw. Samantala sa loob ng isang marangyang private office sa main branch ng bank, o kampanting nakaupo si Vincent. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong, mukhang kagalang-galang at matagumpay. Sa harap niya ay ang bank manager na si Mr. Ramos na matagal na niyang kliyente. "Narito na ang lahat ng papeles, Mr. Ramos. Ang special power of attorney mula sa asawa ko at ang pirmadong loan conversion," wika ni Vincent nang may malawak na ngiti. "Gusto ko nang ituloy ang wire transfer ng funds patungo sa account ng aking partner sa Manila."
Alam mo naman, business expansion. Tiningnan ni Mr. Ramos ang mga dokumento. Lahat ay mukhang maayos, Mr. Tan, pero kailangan kong i-verify ang huling pirma ni Mrs. Gabriela Lim Tan. Medyo kakaiba ang stroke nito kaysa sa mga luma niyang record sa amin. Bahagyang tumigas ang mukha ni Vincent, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapagpanggap na ngiti. Yan ba? Alam niyo naman, si Gabriela ay medyo pagod dito mga nakaraang linggo. Masyadong maraming trabaho sa kumpanya. Pero sigurado ako, siya mismo ang pumirma niyan sa harap ng abogado namin sa Manila. Sige, Mr. Tan, ipoproseso ko na ang transfer. Isang click na lang sa system at papasok na ang pera. Sabi ni Mr. Ramos habang inilalapit ang kanyang mouse. Eksaktong sa sandaling iyon bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Itigil yung transfer, sigaw ni Gabriela na humihingal pa kasunod si Miguel. Nagulat si Mr. Ramos. Napatingin naman si Vincent kay Gabriela nang may halong pot at gulat. Gabriela, ano ginagawa mo rito? Sinasayang mo ang oras ni Mr. Ramos? Mr. Ramos, huwag niyo pong itutuloy ang transaksyong iyon. Wika ni Gabriela habang lumalapit sa mesa. Ang pirmang nakikita niyo sa papel na yan ay isang bitag. Hindi ko yan pirma. Anong sinasabi mo? Tawa ni Vincent, isang tawang puno ng kaba. Mr. Ramos, huwag niyo siyang pakinggan. Masyado lang siyang emosyonal dahil sa mga problema sa pamilya. Gabriela, umuwi ka na at asikasuhin mo ang nanay mo. Ang nanay ko na pinagtangkaan niyo rin paalisin sa sarili niyang bahay. Sagot ni Gabriela. Mr. Ramos, tignan niyo ang dulo ng pirma sa dokumentong yon. May konting kembot sa dulo. Hindi ba yan ang pirmang itinuro ng kabit ni Vincent na si Serena kung paano gagayahin ang stroke ko? At may video ebidensya ako na nagpapatunay na nagsanay si Vincent na pekein ang pirma ko gamit ang istilong yon. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Ramos. Tumingin siya kay Vincent na ngayon ay namumutla na. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Vincent, nawawala na ang kanyang composure. Peking video yon, Mr. Ramos. Ituloy mo ang transfer. Pera ko yon. Pera mo, sabat ni Miguel, habang inilalabas ang ledger na nahanap nila sa bodega. Mr. Ramos, Oti Miguel ito. May hawak kaming ebidensya na ang pondong ginagamit ni Mr. Tan sa kanyang kumpanya sa Manila ay nakuha sa illegal na paraan mula sa retirement fund ng kanyang mga manggagawa rito sa Iloilo. 20 taon na ang nakalilipas at ang lupang ginagamit niyang collateral, hindi yon sa kanya. Nakapaloob yon sa isang trust agreement na nagbabawas sa kanya na ibenta o i-mortgage ito. Sa labas ng bangko, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang grupo ng mga kababaihan mula sa palengke ang hukbo ni nanay ang nagtipon-tipon sa harap ng salaming pintuan ng bangko. May mga dala silang placards. Hustisya para kay Gabriela. Vincent Tan magnanakaw. Naka-livestream din ang ilan sa kanila, ibinibida sa buong social media ang nangyayari sa loob ng bangko. Eskandalo ito, Mr. Tan. Wika ni Mr. Ramos na tila natatakot na sa nakikitang dami ng tao sa labas. Hindi ko itutuloy ang transaksyong ito hanggat hindi nalilinaw ang lahat sa korte. In fact, kailangan kong i-freeze muna ang lahat ng accounts na may kinalaman sa inyo. Anong freeze? Hindi niyo pwedeng gawin yan? Bulyaw ni Vincent. Sa galit niya, hinablot niya ang folder sa mesa at akmang tatakas, ngunit hinarangan siya ni Miguel. Wala ka nang matatakasan, Vincent, sabi ni Miguel. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Vincent. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang sinasagot ang tawag at inilalagay ito sa speakerphone. Vincent, tulungan mo ako. Isang pamilyar na boses ang narinig nila. Boses ni nanay, ngunit puno ito ng takot. Ang mga lalaki, dinala nila ako sa sasakyan. Nanay, sigaw ni Gabriela. Halos mahulog ang puso niya sa kaba. Gabriela, makinig ka. Boses naman ni Serena ang pumalit sa kabilang linya. Akala niyo ba ay ganun lang kadali yon? Habang busy kayo sa bangko, kinuha namin ang pinaka-importanteng collateral nyo? Kung gusto mo makitang buhay ang nanay mo, sabihin mo sa manager na ituloy ang transfer at bawiin ang lahat ng demanda. May 10 minuto ka. Binaba ni Serena ang tawag. Tumingin si Vincent kay Gabriela nang may halong tagumpay. O ano ngayon, Gabriela? Sino ang mas matalino? Ang accountant o ang lobong matagal mo nang kasama sa bahay?
Nanlambot ang mga tuhod ni Gabriela. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng ebidensyang nakuha niya ay tila walang saysay sa harap ng panganib na kinakaharap ng kanyang ina. Huwag, Vincent. Pakiusap. Huwag mo sasaktan si nanay. Pagmamakaawa ni Gabriela. Kung ganon gawin mo ang dapat mong gawin, sabi ni Vincent habang muling inuupuan ang kanyang silya. Mr. Ramos, mukhang nagbago na ang isip ng asawa ko. Ituloy mo ang transfer. Na yun na. Tumingin si Mr. Ramos kay Gabriela, naghihintay ng kumpirmasyon. Si Miguel naman ay mabilis na nag-iisip, sinusubukang tawagan ang kanyang mga contact sa pulisya. Sa sandali ngayon, ang loob ng bangko ay nababalot ng tensyon. Sa labas gas ng mga sigaw ng mga tao ay lalong lumalakas. Ngunit para kay Gabriela, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang alaala ng asul na sinulid na ibinigay ni nanay. Ang asul ay ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Mr. Ramos, panimula ni Gabriela, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan ang biglang naalala ang isang detalye. Isang detalye tungkol sa GPS tracker na palaging inilalagay ni nanay sa loob ng mga sako ng bigas sa bodega. Ituloy niyo po ang transfer? Sabi ni Gabriela. Gabriela, hindi! Pigil ni Miguel. Ngunit may senyas sa ginawa si Gabriela kay Miguel sa ilalim ng mesa. Isang senyas sa nagsasabing kailangan nilang bumili ng oras. Pero may isang kondisyon, Vincent, dagdag ni Gabriela. Kailangan kong marinig ang boses ni nanay na nagsasabing ligtas na siya sa loob ng bahay bago ma-finalize ang huling step ng wire transfer. Alam mo ang policy ng bangko may 10-minute clearing period bago tuluyang umalis ang pera? Nag-isip si Vincent. Fine, 10 minuto. Pero kapag sinubukan nyo kaming lokohin, hindi mo na makikita ang nanay mo. Habang abala si Vincent sa pakikipag-usap kay Serena, mabilis na kinuha ni Gabriela ang kanyang tablet at binuksan ang isang app. Isang maliit na pulang tuldok ang kumikislap sa mapa ng Iloilo. Nakatago sa loob ng lumang kalderong yakap-yakap ni nanay kanina ay ang isang maliit na tracking device na ginagamit nila sa bodega. Nasa lumang quarry sila, Miguel, bulong ni Gabriela. Ang lobo ay nasa pintuan na. Ngunit hindi alam ni Vincent na ang biktima na kanyang tinatakot ay nagsisimula na ring maging mangangaso. Ang loob ng bangko ay tila naging isang pressure cooker. Ang bawat tik-tak ng orasan sa pader ay parang martilyo sa sentido ni Gabriela. Sa harap niya, nakaupo si Vincent na tila isang hari kampanteng naghihintay na pumasok ang pera sa account ni Serena. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang mga daliri ni Gabriela ay mabilis na gumagalaw sa kanyang tablet, sinusundan ang kulang tuldok na kumakatawan sa buhay ni nanay. 5 minuto na lang, Gabriela. Nakangising, sabi ni Vincent habang tinitingnan ang kanyang Rolex. Kapag hindi pa nag-reflect ang transfer successful sa screen ni Mr. Ramos, itatawag ko na kay Serena na tapusin na ang lahat. Sayang ang lupain sa Iloilo, magiging sementeryo lang ng alaala ng pamilya mo. Huminga ng malalim si Gabriela. Bilang isang accountant, alam niya ang bawat pasikot-sikot ng banking system. Mr. Ramos, may problema sa security token ng account ko. Dahil sa laki ng halagang ito, kailangan nating dumaan sa manual override. Vincent, kailangan mo maging pasensyoso kung gusto mo makuha ang bawat sentimo. Anong manual override? Bulyaw ni Vincent, tumayo siya at lumapit sa screen. Gabriela, wag mo akong subukan. Totoo ang sinasabi niya, Mr. Tan. Pagsingit ni Mr. Ramos na nakatanggap na ng palihim na senyas mula kay Miguel. Dahil may red flag ang account nyo kanina dahil sa reklamo ng asawa nyo, kailangan naming i-reset ang server access. Aabutin ito ng 10 minuto pa. Habang abala si Vincent sa pakikipagtalo kay Mr. Ramos, mabilis na ipinakita ni Gabriela ang mapa kay Miguel. Nasa lumang quarry sila sa Oton Miguel, doon sa bodega ng mga kawayan na abandonado na. Malapit lang yun dito pero kailangan natin mag-ingat. Marami mga tauhan, si Serena. Tumago si Miguel at mabilis na nag-text sa kanyang mga kontak sa PNP Iloilo. Parating na ang mga autoridad doon, Gabriela. Pero kailangan nating manatili rito hanggat hindi natin sigurado na ligtas si nanay. Kailangan nating maging pain. Biglang tumunog ang phone ni Vincent, si Serena. Vincent, anong nangyayari? Bakit wala pa ang pera? Sigaw ni Serena, ang boses ay puno ng kaba at galit.
Nakakagulo na rito, May. Nakita kami mga sasakyan ng pulis sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Tumingin siya kay Gabriela ng may halong put. Traidor ka, akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Hinablot ni Vincent ang kwelyo ni Gabriela. Sabihin mo sa mga pulis na umatras kung hindi ngayon din ay papatayin ni Serena ang matandang yon. Vincent, bitawan mo siya! Sigaw ni Miguel. Ngunit bago pa siya makalapit, naglabas si Vincent ng isang maliit na patalim na nakatago sa kanyang barong. Mr. Ramos, ituloy mo ang transfer na yon then i-override mo ang system. Utos ni Vincent habang nakatutok ang patalim sa leeg ni Gabriela. Sa gitna ng panganib na natiling kalmado si Gabriela. Naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang apoy ng galit sa kanyang puso. Vincent, kahit makuha mo ang pera, wala ka nang tatakasan. Ang buong Iloilo ay nakasaksi sa livestream ni Nanay kanina. Ang bawat aling sa palengke, bawat driver ng jeepney, alam na nila kung sino ka. Wala akong pakialam sa kanila, pera lang ang kailangan ko. Tawa ni Vincent, isang tawang puno ng kabaliwan. Eksaktong sa sandaling iyon, isang video call ang pumasok sa malaking screen ng opisina ni Mr. Ramos. Hindi ito mula sa system ng bangko. Ito ay mula sa cellphone ni Miguel na nakalink sa bodycam ng isa sa mga pulis sa Oton. Bumulaga sa screen ang loob ng bodega ng kawayan. Makikita si Serena na pilit na kinakaladkad si nanay patungo sa isang sasakyan. Ngunit bago pa sila makalayo, napaligiran na sila ng mga pulis. Bitawan ang matanda! Itaas ang mga kamay! Sigaw ng mga autoridad sa video. Nanay! Sigaw ni Gabriela. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak nang makitang ligtas ang kanyang ina na ngayon ay inaalalayan na ng mga pulis. Yakap-yakap pa rin ni nanay ang kanyang lumang kaldero, ang kalderong nagligtas sa kanya dahil sa nakatagong tracker. Nang makita ni Vincent ang screen nang hina ang kanyang mga tuhod, binitawan niya ang patalim at tapasandal sa pader. Hindi ito maaari. Lahat ng planado ko, lahat ng pinaghirapan ko. Pinaghirapan, Vincent. Lumapit si Gabriela sa kanya, ang boses ay puno ng dignidad. Walang hirap sa pagnanakaw. Walang hirap sa panloloko. Ang tanging pinaghirapan mo ay ang paggawa ng sarili mong kulungan. Mabilis na pumasok ang mga security guard ng bangko at dinakma si Vincent. Kasunod nito ang pagpasok ng mga pulis para tuluyan siyang arestuhin. Mr. Ramos, i-cancel ang transfer. Utos ni Gabriela, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. At pakisigurado na ang lahat ng accounts ni Vincent Tan ay mananatiling frozen para sa restitution ng mga manggagawa sa Iloilo. Lumapit si Miguel kay Gabriela at hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na, Gabriela, ligtas na si nanay. Nakuha na natin ang hustisya. Ngunit habang dinadala si Vincent, palabas ng bangko, huminto siya at tumingin kay Gabriela. Isang mapait na niiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay tapos na, Gabriela? Ang pera na nasa account ni Serena sa ibang bansa. Hindi mo na yun mababawi. Kahit mabulok ako sa kulungan, si Serena ang magtatamasa ng yaman mo. Account sa ibang bansa? Tanong ni Gabriela. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita kay Vincent ang isang huling file. Vincent, accountant ako. Nakalimutan mo yata. Ang account na ibinigay ni Serena sa iyo ay hindi account sa ibang bansa. Ito ay isang escrow account na nakapangalan sa akin na itinayo ko nung isang linggo pa nang simulan kong i-hack ang communications niyo. Lahat ng perang ipinatransfer mo ay bumalik lang sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Paano? Ginamit ko ang hiwad na pirma na itinuro niyo sa akin, sabi ni Gabriela. Sa system ng bangko ang pirmang yon ay nakaset bilang isang security alert. Ang bawat transaksyong may ganoong pirma ay otomatikong napupunta sa isang luhim na account para sa proteksyon ng kliyente. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano pekiin ang sarili ko, Vincent. Dahil doon, nabawi ko ang lahat ng ninakaw mo. Napasigaw si Vincent sa galit habang hinitila siya ng mga pulis palabas. Sa gitna ng kaguluhan, naiwan si Gabriela na nakatayo sa gitna ng bangko. Pagod sugatan ng puso, ngunit sa wakas ay malaya. Lumabas siya ng bangko at sinalubong siya ng hiyawan ng mga tao.
Ang Marites Network ay naging Justice Network, ngunit sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Ang police patrol car na nagdadala kay nanay pabalik sa kanya. Tumakbo si Gabriela at niyakap ang kanyang ina. Nanay, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Ngumiti si nanay habang ipinapakita ang isang maliit na bagay na hawak niya. Isang piraso ng matchang na balot sa dahon ng saging na may nakataling asul na sinulid. Sabi ko sa'yo, Gabriela, ang asul ay ang kapayapaan. Wika ni nanay. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagdiwang lumapit si Miguel na may dalang balita. Gabriela si Serena, hindi siya nadala sa istasyon. Nung papunta na sila sa presinto, nagkaroon ng aksidente ang patrol car. Nakatakas si Serena. Ang tagumpay ay may bahid pa rin ng panganib. Ang counterattack ay nagtagumpay, ngunit ang climax ay hindi pa tapos. Si Serena, ang ahas na naging mitsa ng lahat, ay nasa labas pa at walang mawawala. Hayaan mo siya, Miguel, sabi ni Gabriela habang nakatingin sa malayo. Kung gusto niyang magtago, magtago siya. Pero sa Iloilo, walang lihim na hindi nabubunyag. At sa pagkakataong ito, ako na ang mangangaso. Ang klase ng bayan ng Iloilo ay punong-puno ng tao. Matapos ang balitang pagdakip kay Vincent sa bangko, tila naging pista ang kapaligiran. Naroon ang mga biktima ng tan warehouse mula noong dekada 90, mga matatandang manggagawa na ngayon ay may luha sa mga mata habang tinatanggap ang balita na mababawi na nila ang kanilang mga ninakaw na retirement fund. Sa gitna ng entablado nakatayo si Gabriela kasama si Miguel at ang kapitan ng barangay. Hindi ito ang Gabriela na nakayuko at takot sa Manila. Ito ang Gabriela na may tindig ng isang reyna suot ang simpleng puting-puting blusa na may burda ng Iloilo. Ang peron ito ay hindi sa akin. Wika ni Gabriela sa harap ng mikropo no ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Ito ay para sa inyo, sa bawat patak ng pawis nyo na ninakaw ng pamilya Tan. Ang aking pamilya ay naging biktima rin, pero ngayon ang katotohanan ay wala nang nakatali. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, nakaramdam si Gabriela ng isang kakaibang tingin. Isang malamig na pakiramdam na tila may nanonood sa kanya mula sa dilim ng mga puno sa gilid ng plaza. Gabriela, kailangan nating mag-ingat, bulong ni Miguel habang inaalalayan siya. Hindi pa nahuhuli si Serena. Sabi ng mga pulis, nakita ang sasakyan niya malapit sa pantalan. Alam ko, Miguel, hindi titigil ang ahas na yan hanggat hindi siya nakakatuklaw, sagot ni Gabriela. Eksaktong pagkatapos ng programa, habang papunta sila sa kanilang sasakyan, isang pamilyar. At matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Napakagaling na palabas, Gabriela. Akala mo ba ay ikaw na ang bida sa teleseryeng ito? Lumabas si Serena mula sa anino ng isang lumang gusali. Wala na ang kanyang marangyang ayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay may dumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at pot. May hawak siyang isang maliit na galon ng gasolina at isang lighter. Serena, sumuko ka na! Wala ka nang matatakasan! Sigaw ni Miguel habang humaharang sa harap ni Gabriela. Sumuko! Matapos niyo kaming sira ni Vincent, matapos mong agawin ang perang dapat ay sa akin. Tawa ni Serena. Isagtawang nakakakilabot. Sabi niyo ang matchang ni nanay ay tungkol sa alaala, pues susunugin ko ang bawat alaala ng pamilyang ito. Mabilis na ibinuhos ni Serena ang gasolina sa paligid ng tent kung saan nakahain ang mga pagkaing inihanda ni nanay para sa komunidad. Ang amoy ng gas ay humalo sa bango ng malagkit na kanin. Huwag, Serena, maraming tao rito, sigaw ni Gabriela. Wala akong pakialam kung hindi ako magiging masaya, wala magiging masaya sa bayang ito. Akmang sisindihan ni Serena ang lighter nang biglang lumabas si nanay mula sa likod ng tent. Anak, wag mong gawin yan, mahinahong wika ni nanay. Hawak niya ang isang pirasong matchang, nakakarampot pa lang ang balat. Tumabi ka, matanda, isa ka pa sa sumira sa plano namin, bulyaw ni Serena. Serena, alam ko kung bakit ka galit. Patuloy ni nanay dahan-dahang naglalakad palapit sa kabila ng panganib. Galit ka dahil kahit kailan hindi mo nakuha ang tamang timpla ng buhay. Akala mo ang yaman ay nakukuha sa pagnanakaw.
Pero ang tunay na sarap ng matchang ay wala sa karne o sa itlog. Nasa pag-ibig ito na inilagay mo para sa ibang tao. Isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan. Huwag mo akong pangaralan. Sigaw ni Serena nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang lighter. Tingnan mo ang sarili mo, Serena, sabi ni Gabriela, na ngayon ay nasa tabi na ng kanyang ina. Nagnakaw ka ng recipe, nagnakaw ka ng asawa, nagnakaw ka ng yaman. Pero nasaan ka ngayon? Nag-iisya, takas, amoy gasolina. Yan ba ang tagumpay na gusto mo? Napatigil si Serena. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga tao sa plaza na nakatingin sa kanya ng may halong awa at galit. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng isang tindahan, isang halimaw na nilika ng sarili niyang kasakiman. Hindi, hindi ito totoo. Si Vincent, mahal ako ni Vincent. Bulong ni Serena, tila nawawala na sa katinuan. Hindi ka mahal ni Vincent, Serena? Malamig na sabi ni Gabriela. Ginamit ka lang niya gaya ng paggamit niya sa akin at ikaw ginamit mo rin siya. Wala kayang pag-ibig. Ang meron lang kayo ay yutang na loob sa inyong mga kasalanan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, aksidenteng nabitawan ni Serena ang lighter. Ang maliit na apoy ay mabilis na kumapit sa gasolinang nasa sahig. Ampoy may sunog! Sigaw ng mga tao. Mabilis na kumalat ang apoy patungo sa tent at sa bodega ng palengke na malapit doon. Sa desperasyon imbes na tumakas sinubukan ni Serena, nasagipin ang bag na may lamang mga peking dokumento at alahas na ninakaw niya. Serena, lumabas ka na riyan, delikado. Sigaw ni Gabriela. Ngunit hindi nakinig si Serena. Pumasok siya sa loob ng tent na nilalamunan ng apoy. Dahil sa dami ng kawayan at tuyong gahon ng saging sa paligid, naging mabilis ang paglaki ng sunog. Nanay Miguel, tumawag kayo ng gumbero. Sigaw ni Gabriela. Kahit anong sama ni Serena, hindi matitiis ni Gabriela na makita itong mamatay sa harap niya. Kumuha ng basang sako si Gabriela at pilit na pumasok sa tent. Nakita niya si Serena na nakahandusay na ipit ng isang bumagsak na poste habang yakap-yakap ang kanyang bag ng yaman. Bitawan mo na yan, Serena. Iligtas mo ang sarili mo. Sigaw ni Gabriela habang pilit na inaangat ang poste. Hindi ito na lang ang meron ako. Hindi ko ito iiwan. Sigaw ni Serena habang ang usok ay unti-unting bumabalot sa kanyang paningin. Dito naramdaman ni Gabriela ang tunay na paghuhukom. Hindi ito nanggaling sa korte, kundi sa isang desisyon sa gitna ng apoy. Maaari niyang iwanang si Serena at hayaan itong lamunin ng sarili nitong kasamaan. Ngunit naalala niya ang asul na sinulid. Ang kapayapaan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng paghihigante. Gamit ang lahat ng kanyang lakas hinilai Gabriela si Serena palabas ng tent. Eksaktong paglabas nila, gumuho ang buong istruktura. Dumating ang mga bombero at pulis. Si Serena na ngayon ay may mga paso sa balat at hirap huminga ay agad na nilagyan ng posas habang isinasakay sa stretcher. Tumingin siya kay Gabriela, wala na ang pot, kundi isang malalim at walang hanggang pagkatalo. Bakit mo ko iniligtas? Mahinang tanong ni Serena bago siya isakay sa ambulansya. Dahil hindi ako gaya mo, sagot ni Gabriela. At dahil gusto kong mabuhay ka, para makita mo kung paano ko itatayo ang lahat ng sinira nyo nang wala ang tulong ng kahit isang sentimong nakaw. Humarap si Gabriela kay Nanay at Miguel. Ang apoy ay naapulan na, ngunit ang amoy ng usok ay nananatili. Tumingin siya sa kanyang mga kamay madusing may uling, ngunit malinis ang konsensya. Tapos na, Miguel. Wala na ang mga lubos sa pintuan, sabi ni Gabriela. Hindi pa, Gabriela. Ngumiti si Miguel habang itinuturo ang mga tao sa plaza na nagsisimulang maglinis at magtulungan. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na kwento. Ngunit sa likod ng tagumpay, may isang huling lihim na kailangang buksan. Isang lihim na nakatago sa huling matchang na hawak ni Nanay ang matchang na hindi kailanman binuksan ni Vincent at ang siyang magbabago sa kinabukasan ni Gabriela habang buhay. Ang amoy ng usok ay dahan-dahang napapalitan ng samyo ng basang lupa matapos ang ulan sa Iloilo. Sa loob ng presinto ang ingay ng mga typewriter at usapan ng mga pulis ay tila isang malayo at walang sayse na ugong para kay Gabriela.
Nakaupo siya sa harap ng isang rehas, hinihintay ang huling pagkakataon na makaharap ang lalaking sumira at bumuo sa kanyang pagkatao. Lumabas si Vincent mula sa loob, suot ang orange na t-shirt ng bilanggo. Wala na ang mamahaling barong, wala na ang Rolex, at wala na ang mapagmataas na tingin. Ang kanyang balat ay tila naging kasing putla ng naku na pinapakain niya kay Gabriela noon. "Dumating ka!" Mahinang wika ni Vincent habang nauupo sa tapat ng salamin. "Narito ako para sa huling pagkakataon, Vincent." Simula ni Gabriela, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng put kundi isang malalim na pagtanggap. "Gusto ko lang malaman, kailan mo ba talaga ako sinimulang ituring na kaaway? Kailan naging mas mahalaga ang pera kaysa sa 5 taon nating pagsasama?" Natawa ng mapait si Vincent, isang tunog na walang buhay. "Hindi kita itinuring na kaaway, Gabriela. Itinuring kita na isang tool. Isang gamit na akala ko ay hinding-hindi masisira. Masyado kang matalino, masyado kang tapat. At ang katapatan mo ang nagpaalala sa akin sa bawat gabi kung gaano ako kadumi. Kaya mo ako pinapakain ng matabang na kanin para iparamdam sa akin na wala akong halaga." Tanong ni Gabriela. "Gusto ko maniwala ka na wala kang ibang mapupuntahan kundi ako." Pag-amin ni Vincent. "Dahil kapag nalaman mong mas higit ka pa sa akin, alam kong iiwan mo ako. Pero sa huli ako pala ang walang mapupuntahan." Nakuha na ng mga pulis ang statement ni Serena, pagpapatuloy ni Gabriela. "Inamin niya ang lahat. Ang arson, ang falsification, at ang pagnanakaw niyo sa retirement fund ng bodega. Haharap kayo sa habambuhay na pagkabilanggo, Vincent, at ang lahat ng ari-ari na ninakaw niyo ay naibalik na sa mga tunay na may-ari." Yumuko si Vincent, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Anong mangyayari sa akin? Haharapin mo ang hustisya. Isang bagay na kinalimutan mo noong pinili mong maging lobo," sabi ni Gabriela. Tumayo na siya, handa ng talikuran ang kabanatang ito ng kanyang buhay. "Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Ang huwad na pirma na ibinigay ko sa iyo ay ang huling alaala na iiwan ko. Isang paalala na ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas." Paglabas ni Gabriela sa presinto, sinalubong siya ni Miguel. "Maayos na ang lahat, Gabriela. Ang korte ay naglabas na ng desisyon para tuluyang ipawalang bisa ang lahat ng utang na ipinangalang sa iyo ni Vincent. Malinis na ang pangalan mo." "Salamat, Miguel. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Mumiti si Gabriela. "Hindi, Gabriela. Ginawa mo ito dahil pinili mong lumaban," sagot ni Miguel. "Tara na! Naghihintay si nanay sa bahay." Pagdating nila sa kanilang lumang bahay sa Iloilo, nakita ni Gabriela ang komunidad na nagtutulong-tulong sa paglilinis ng kalat na iniwan ni Serena. Ang mga kapitbahay na dati ay tahimik lang, ay ngayon ay masayang bumabati sa kanya. "Ma'am Gabriela, narito na po ang mga bagong binhi para sa garden niyo," sigaw ng isang bata. Natagpuan niya si nanay sa kusina, abala sa paghahanda ng huling batch ng matsyang para sa araw na yon. Sa ibabaw ng mesa, may isang matsyang na nakahiwalay. Ito ay may nakataling asul na sinulid. "Nanay, tapos na ang lahat," sabi ni Gabriela habang niyayakap ang kanyang ina mula sa likod. "Alam ko, anak. Naramdaman ko ang paghupa ng bagyo sa puso mo," wika ni nanay. Inabot niya ang matsyang na may asul na sinulid. "Ngayon buksan mo ito. Ito ang huling regalo na itinago ng tatay mo bago siya kinuha ng Panginoon." Dahan-dahang binuksan ni Gabriela ang matsyang. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong kanin. Sa loob ng mga dahon ng saging, nakabalot ang isang lumang passbook at isang maliit na gintong locket. Binuksan ni Gabriela ang passbook. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang balanse. Hindi ito milyon-milyon, ngunit sapat na halaga ito para sa isang bagong simula, isang fund na hindi kailanman nalaman ni Vincent. At sa loob ng locket, may isang maliit na papel na nakatupi. "Para sa aking anak, Gabriela. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault o sa titulo ng lupa. Ito ay nasa kakayahan mong magpatawad ng hindi nakakalimot sa iyong dangal. Ang asul na sinulid ay ang tanda ng iyong kalayaan. Gamitin mo ito para bumuo ng pangarap na hindi nakatali sa sinuman." Napaiyak si Gabriela, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat.
Ang asul na sinulid ay hindi lang pala simbolo ng kapayapaan. Ito ay simbolo ng kanyang resurrection. Nanay, gusto kong ituloy ang negosyo, sabi ni Gabriela habang pinapahira ng kanyang mga luha. Pero hindi na ito tan-import-export. Tatawagin nating Lim Heritage Kitchen. Gagamitin natin ang bawat sentimo mula sa pondong ito para tulungan ang mga kababaihan dito sa Iloilo na nakaranas din ng pang-aabuso at pagnanakaw ng danggal. Iyan ang anak ko, umiti si nanay. Ang kanyang mga mata ay nagniningming sa pagmamalaki. Lumipas ang mga buwan. Ang dating abandonadong bodega sa palengke ay naging isang masiglang center para sa mga women entrepreneurs. Si Gabriela ang nagsilbing mentor nila, tinuturuan sila hindi lang ng accounting, kundi kung paano protektahan ang kanilang mga karapatan. Isang hapon habang nakaupo si Gabriela sa labas ng kanilang bahay, dumating si Miguel. May dala siya yang isang maliit na kahon. Para sa'yo, wika ni Miguel habang iniabot ang kahon. Nang buksan ito ni Gabriela, nakita niya ang isang pirasong matsyang. Pero ang taling nakapalibot dito ay hindi pula dilaw o itim. Ito ay isang puting sinulid. Anong ibig sabihin ng puti, Miguel? Tanong ni Gabriela ng may ngiti. Ang puti ay para sa bagong simula, sagot ni Miguel habang tinititigan si Gabriela ng may paghanga. Wala itong mga lihim, wala itong mga nakatagong ebidensya. Isa lang itong paanyaya para sa isang hapunan. Kung papayag ka. Tumawa ng mahina si Gabriela. Kinuha niya ang matsyang at hinati ito sa dalawa. Sa isang kondisyon, Miguel. Ano yon? Dapat masarap ang timpla nito dahil tapos na ako sa matabang na buhay. Nagtawanan silang dalawa habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dalampasigan ng Iloilo, nagbibibigay ng kulay asul at ginto sa langit. Ang bawat sinulid ng nakaraan ay naging bahagi na ng isang makulay na hinaharap. Si Gabriela Lim ay hindi na lang ang accountant na biktima, siya na ang master ng kanyang sariling kapalaran. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng nagigisang bawang mushroom at malagkit na kanin ay muling namamayagpag sa hangin. Ngunit hindi na ito nagmumula sa isang madilim na bodega. Ngayon, ang bango ay nanggagaling sa isang maliwanag at modernong gusali sa tapat ng plaza ng Iloilo, ang Lim Heritage Kitchen and Foundation. Sa loob makikita ang mga kababaihan na nakasuot ng malilinis na uniforme. Karamihan sa kanila ay mga biktima ng domestic abuse, mga inang, na iwan ng asawa at mga babaeng dati ay walang boses sa lipunan. Ngunit sa ilalim ng paggabay ni Gabriela, natuto silang humawak ng ballpen para sa accounting at humawak ng sandok para sa kanilang kinabukasan. Ma'am Gabriela, handa na po ang batch para sa export sa Manila. Wika ng isang batang babae na may malawak na ngiti. Sige, pakitingnan ang bawat balot. Siguraduhin na ang puting sinulid ay maayos ang pagkakatali. Sagot ni Gabriela, habang tinitingnan ang isang ledger sa kanyang tablet. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat ng 5 taon ng panlilinlang. Ang accountant ay nahanap na ang balanse ng kanyang buhay. Lumabas si Gabriela sa veranda ng kitchen at doon ay nakita niya si nanay na nakaupo sa isang tumba-tumba, pinapanood ang paglubog ng araw habang tinuturuan ng ilang mga bata kung paano magbalat ng dahon ng saging. Nanay, oras na po para sa gamot nyo, paalala ni Gabriela. Ayos lang ako, anak. Mas malakas pa ako sa matchang na niluluto nyo, tawa ni nanay. Tingnan mo sila, Gabriela. Ang bawat bata, ang bawat babae rito, sila ang tunay namang palaman ng ating pangarap. Nanatiling tahimik si Gabriela habang nakatingin sa malayo. Naalala niya ang isang balita na nabasa niya kaninang umaga. Si Vincent at Serena ay pormal ng hinatulan ng korte. Habang buhay na pagkabilanggo para sa mga krimen ng pagnanakaw, arson at panloloko. Ang yaman na pilit nilang kinuha ay tuluyan ng natunaw gaya ng yelo sa ilalim ng araw. Ang huling narinig niya tungkol kay Vincent ay ang paulit-ulit nitong paghingi ng tawad sa pamamagitan ng sulat, ngunit hindi na ito binuksan ni Gabriela. Alam niya na ang kapatawaran ay ibinibigay para sa sariling katahimikan, hindi para sa taong muling mananakit sa iyo. Biglang may pumaradang sasakyan sa harap. Si Miguel. Bumaba siya na may dalang malaking bouquet ng mga bulaklak, mga puting orchid na kasing linis ng kanyang intensyon. Happy first anniversary sa Foundation, Gabriela!
Wika ni Miguel habang lumalapit. Salamat, Miguel. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ngumiti si Gabriela habang tinatanggap ang mga bulaklak. Sabi ko naman sa'yo, basta't tama ang pundasyon. Kahit anong bagyo, ay hindi ito matitibag. Sagot ni Miguel. By the way, may balita ako mula sa bangko. Ang lahat ng mga biktima ni Vincent sa Manila ay nakatanggap na ng kanilang mga checks para sa restitution. Marami sa kanilang nagpapadala ng pasasalamat sa iyo. Wala yon, ginawa ko lang ang nararapat, sabi ni Gabriela. Naglakad silang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang langit ay kulay asulila at ginto. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang piraso ng puting sinulid na may nakasabit na isang maliit na susi. Ito ang susi para sa bagong ranch natin sa Manila. Pero sa pagkakataong ito ang Lim Heritage Kitchen na ang nakapintura sa pader, hindi na tan. At gusto kong ikaw ang magbukas nito sa susunod na buwan. Wika ni Miguel. Pero Miguel, ang Maynala, maraming masakit na alaala doon. May pag-aalin lang ang sabi ni Gabriela. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Gabriela, ang haplos ay puno ng respeto at pagmamahal. Ang Maynala ang lugar kung saan kanila sinubukang wasakin. Ngayon babalik ka ron hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagligtas ng danggal ng iba pang kababaihan. Handa na silang tikman ang tunay na matsyang ng katotohanan. Napangiti si Gabriela. Kumarap siya sa dagat at huminga ng malalim. Ang bawat sinulid ng kanyang buhay, ang pulang sakripisyo, ang dilaw na yaman, ang itim na dumi, at ang asul na kapayapaan ay nakabuhol na ngayon sa isang matatag na hibla ng kanyang pagkakakilanlan. Handa na ako, Miguel, sabi ni Gabriela. Dahil sa pagkakataong ito, alam ko na ang tunay na formula ng tagumpay. Ano yun? Tanong ni Miguel. Isang tasa ng tapang 2 kutsara ng integridad at isang buong pusong marunong lumaban para sa sariling danggal. Nagtawanan sila habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho nag-iiwan ng isang bagong pag-asa sa Iloilo. Ang kwento ni Gabriela Lim ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Nagtatapos ito sa pagbuo ng isang mundong wala ng matabang na kanin dahil ang bawat buhay ay karapat-dapat na malasahan ng tamis at linamnam ng katarungan.